Natural sa atin na makaramdam ng iba't ibang emosyon dahil bahagi ito ng ating personalidad. Paano na lang kaya sa mga individual na may karamdamang trisomy 21 o Down syndrome? Halina't alamin kung paano nila pinapakita ang kakaibang emosyon na ito at kung paano ito tinutugunan ng kanilang mga magulang. Ang layunin ng video ito ay una, upang ipaliwanag o magkaroon ng kaalaman kung bakit ang mga individual na may Down syndrome ay masyadong sensitive sa kanilang emosyon. Nakapagpaloob dito kung ano-ano ang karaniwang ikinikilos o ipinapakita ng mga batang may Down syndrome kapag nakakaramdam sila ng pagtatampo, hindi pag-ibig at iba pa. Pangalawa naman ay kung ano ang mga posibleng maging epekto sa mga bata kapag ang kanilang emosyon ay hindi stable o hindi natutukan at nasusolusyonan. Nakaka-apekto ba ito hindi lang sa kanilang mentalidad o baka pati rin sa kanilang pisikal na aspeto ay magkaroon ng problema. Pangatlo ay kung papaano tinutugunan ng mga magulang ang pagiging sensitibo sa emosyon ng kanilang anak. Dito, ating malalaman kung ano-ano ang interbensyon o mga techniques at practices na ginagawa ng magulang upang hindi lumala ang kanilang emotional instability at hindi maapektuhan ang kanilang physical na estado. Ako si Dina. May anak po ako na isang Down syndrome na 7 years old. Ang problem sa pag-aalaga talaga ng mga bata na may Down syndrome, number one is sa pag-uugali at pag-iintindi sa kanila. Mahirap silang intindihin at mahirap din silang umintindi. Sa anak ko, pag sample, may ginadraw siya. Tapos pinapakita niya sa amin, kailangan talaga siya na i-appreciate. Magsabi ka na, wow! Yung mga ganon, very good. Kailangan talaga nila ng appreciation pag may ginawa po siya. Ganon po yung anak ko. Tapos pag hindi ka po nag-appreciate, kukulitin niya kanya po hanggang sa makapagsabi ka po ng ganon, maganda yung drawing niya, yung very good. Ganon po sila. Kumbaga po, sila na kailangan nila yung attention. Kinukulit ka nila kasi yung attention mo gusto nila na makuha. Oo, yung anak ko pag hindi ka sumasagot sa mga tanong niya, pag hindi mo siya pinapansin, aalis yun, tsaka hindi na tatalikod agad. Pag-handle sa problem na may mga bata na ganun, kailangan lang talaga ng patient. Patient is number one na kailangan natin sa mga bata. Hindi naman kasi natin sila kailangan na paluin, pagalitan, kasi hindi sila nakakaintindi. Much more na pag nagagalit kami, much more na hindi po siya nakakaintindi. Lalo lang po siyang lumalala na nagagalit din po. Kasi hindi po sila tututo na mag-intindi po. Kasi wala po talaga sila kaalaman tungkol sa kung anong nangyayari. Kahit na po yung anak ko, 7 years old na po. Mahirap po talaga siya intindi. Sa assistance, from sa family lang talaga. Kailangan lang namin siya i-care, ganun lang. Nakafeel ako successful kasi yung anak ko, hindi siya masyadong tinatawag nila na may tantrums. Tapos hindi din siya hyper, yung anak ko. Kumbaga, kung sa atin ng mga normal, mapagpasensya din siya. Minsan, pag may gusto siya, minsan din pag kailangan niya ng isang bagay, di po siya dali-dali na nagagalit. Mas mas lambing na bata po.
Nahihirapan kami pag yung pag may sakit po siya. Pag umiinom po ng gamot, mahirap po talaga siyang painumin ng gamot. Kahit na anong klaseng gamot, kahit po vitamins. Mahirap po talaga. Masasabi ko sa mga nanay na may anak na gaya ng anak ko, Trisomy 21, please lang po, wag po natin silang kahiya. Kung pwede lang po, mapag-aralin po natin sila. Kasi po, yung number 1 po sa pag-aaral is kailangan po natin silang ihatid, kailangan po natin sunduin. Kailangan po doon is patient natin na nanay. Kung pwede po, tayo po yung mag-alaga sa mga anak natin. Kasi po, pag tayo po yung nag-alaga sa anak natin, makikilala po natin siya. Kung ano po yung gusto niya at kung ano po yung hindi niya gusto. Kailangan po natin yung pagpasensya, number 1 po. Tsaka po na kailangan din po natin silang i-love. Much more po na nag-love po tayo sa iba nating anak. Mas kailangan po na doble, triple po yung sa kanila kasi yun po yung kailangan nila. At tsaka po na kailangan po din po natin silang proud po na ganun po yung anak natin. Huwag po natin silang ikahiya. Kahit po na ganun sila, basta po yung sa akin po, hindi ko pwede kinakahiya na may anak ko akong ganun. Proud po ako na kapag alaga ako ng anak na may Trisomy 21 po. Masasabi ko sa mga tao na may gano'n na mga especially po na yung iba po yung pagtingin sa mga bata na gano'n. Kung pwede po, wag na lang po kayong mag-comment. Ganun po. Kung makikita niyo naman po sila, just smile na lang po. Wag po kayong mag-comment kasi nakakasakit po ng damdamin sa mga parents at sa mga tao na nagmamahal po sa kanila. Sa government, meron naman po silang mga discount. Okay naman po siya yung mga ganun po. Pero mas okay po kung sa facility po in terms po sa medication po, sa medical assistance para po sa mga ganun kasi bihira lang po kasi sa isang lugar na may kumpleto po na assistance, just like po ng mga physical therapy, yung mga assessment po, pag kagaya ko po na medyo hindi po nakakaangat sa buhay, hindi po kasi kami nakaka-afford noon. Kaya po, gusto po sana namin na meron pong mga murang facility para po sa mga bata na hindi po nakaka-afford ng mga assistance po na medication po. Base kay Gobyerno namin ng Special Strong 2024, ang mga taong may Down syndrome ay maaaring mas emosyonal na sensitibo. Sila ay maaaring lalong mas matalas sa mga damdamin na nakakaranas ng mga emosyon na mas matindi. Maaaring magdudulot ito sa kanila ng pagiging naduduwag, pagtatampo o labis na reaktibo sa ilang pagkakataon. At dahil nga delay sila, madalas ang kanilang pagmamature sa emosyon ay mas mabagal. Kaya't ang kanilang mga reaksyon sa emosyon ay hindi katulad ng kanilang pisikal na edad. Ayon sa ilang magulang na aming nakapanayam, may mga pagkakataon na kapag ang kanilang mga anak ay nakakaramdam ng pagiging sensitibo sa emosyon dahil sa hindi pagbibigay ng sapat na atensyon at pagbuwi. Sila ay karaniwan nagpapakita ng mga sinyalis na pagtatampo, hindi pag-ibig at kung paminsan-minsan ay pag-alis o paglayo sa kanilang tahanan. Kung gayon ay nalalagay sila sa panganin. Upang hindi humantong sa delikadong sitwasyon, dapat ay tutukan ng maigi ang mga anak at iparamdam sa kanila na sila ay minamahal at pinupuri ang anumang mabuting gawa. Ayon kay Khmer Nani ng Special Strong 2024, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malakas na suporta, ang mga individual na may Down syndrome ay maaring magbuo ng matatag na mekanismo sa pagharap sa mga emosyonal na pagsubok. Ang pasensya, kahusayan at pagtitiyak ay mahalaga kapag haharap sa mga paglabas ng emosyon o pagkabalisa. Ang pagtulong sa kanila na ilabas ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng mga malusog na aktibidad tulad ng sining o palakasan
ay nakakatulong sa pagtugon sa stress sa Down syndrome.